Mga Ginoo, hayaan ninyong maging diretso ako. Isipin niyo na sa loob lang ng 60 segundo, sa pagdiin sa isang tagong bahagi ng inyong katawan, maaari ninyong maibalik ang matigas at malakas na paninigas na akala ninyo'y tuluyan ng nawala. Ang tinutukoy ko ay isang likas na paraan para muling buhayin ang daloy ng dugo, ibalik ang pakiramdam at ibalik ang kumpiyansa. Kahit nasa edad 60, 70 o 80 na kayo. Hindi ito pandilin lang. Ito ay kombinasyon ng tunay na medisina at matandang karunungan. At maaari nitong baguhin ang nararamdaman ninyo bilang isang lalaki. Ako si Dr. Mohit Kara. Isa akong urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa matatandang lalaki na muling makamit ang kanilang sigla at lakas. Sa paglipas ng mga dekada, nakausap ko na ang libu-libong lalaking palihim na nagbahagi ng kanilang pagkadismaya tungkol sa humihinang lakas sa kama. At tinulungan ko silang mahanap ang mga praktikal at napatunayang solusyon upang maibalik ang pag-asa. Maraming lalaki ang nag-aakalang kapag humina na ang kakayahan, tanging mga gamot o simpleng pagtanggap na lamang ang natitirang sagot. Ngunit hindi ito totoo. May isang bahagi sa katawan ninyo na halos walang nakakaalam. Isang punto na kinilala na sa tradisyonal na medisina sa loob ng maraming siglo. Ngayon, pinatutunayan na rin ng modernong siyensya ang kapangyarihan nitong muling buksan ang sirkulasyon, palakasin ang nerbiyos, at patatagin ang pelvic strength. Ito ang pangako ko. Kung imamasahihin ninyo ang bahaging ito kahit isang minuto lamang bawat araw, maaari ninyong mapabuti ang daloy ng dugo, maparelax ang pelvic floor, at gisingin ang mga sistemang nagbibigay lakas para sa matibay na paninigas at pangmatagalang sigla. At maya-maya lang, ituturo ko sa inyo ng eksakto kung nasaan ang bahaging ito, paano ito hahanapin, paano ito imamasahing tama, at anong mga simpleng langis ang magpapalakas pa ng epekto nito. Manatili kayo dahil maaring ito na ang kaalamang magbabalik ng inyong sigla at kakayahan. Bago tayo magsimula, nais kong anyayahan kayong mag-subscribe at i-on ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang aking mga payo tungkol sa kalusugan na ginawa, lalo na para sa mga lalaking nasa kanilang ginintuang taon. At kung may naitutulong sa inyo ang mensaheng ito, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, ilagay ang 0 upang patuloy akong makapagpabuti at maibigay ang gabay na talagang kailangan ninyo. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo ang eksaktong kinalalagyan ng napakahalagang puntong ito, mahalagang maunawaan muna natin kung bakit nagbabago ang mga bagay kapag lumagpas na sa edad 50. Ang mga paninigas na dati kusang nangyayari ay unti-unting humihina, hindi dahil nawawala ang pagkalalaki, kundi dahil sa ilang tiyak na pagbabagong nagaganap sa katawan na unti-unting nagpapahina sa sirkulasyon, sa pakiramdam ng mga nerbiyos, at sa lakas ng pelvic muscles. Una, bakit nagbabago ang mga bagay matapos ang edad 50? Magsasalita ako ng tapat na para bang kaharap ko kayo sa aking klinika. Nakita ko na ito sa daan-daang lalaki. Sa una, tila maayos pa ang lahat, ngunit dahan-dahang, taon-taon, may mga pagbabagong nagsisimulang gumapang. Ang mga paninigas na dati ay halos automatikong dumarating, ay nangangailangan na ngayon ng mas malaking pagsisikap. Ang dating matibay at maaasahan ay nagiging pabago-bago, minsan ay nawawala sa kalagitnaan, o minsan ay hindi na talaga dumarating. At hindi lang ito usapin ng pakikipagtalik. Usapin ito ng kumpiyansa at kung paano ninyo tinitingnan ang inyong sarili bilang isang lalaki. Maraming nagsasabi sa akin na kapag nagsimula ito, pakiramdam nila'y unti-unting nawawala ang isang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit gusto kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at hindi ito kasalanan ninyo. Ang totoo, pagdating sa edad na 50, may mga partikular na pagbabagong nangyayari sa katawan. Una, ang mga kalamnan sa pelvic floor, ang responsabale sa pagkontrol ng pag-ihi at paninigas, ay nagiging sabay na mahigpit at mahina. Maaring parang imposibleng mangyari yon, pero isipin ninyo ang isang goma na matagal lang nakaunat. Mukhang banat ito, pero wala na ang lakas at tibay. Ganyan ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Dahil sa tensyon, humihina ang sirkulasyon, at dahil sa kahinaan, hindi na kayang suportahan ng mga kalamnan ang paninigas tulad ng dati. Ikalawa, nagbabago rin ang inyong mga daluyan ng dugo.
Sa pagtanda, nawawala ang kanilang likas na elastisidad, kaya nagiging mas matigas at mas makitid. Dahil dito, hindi na dumadaloy ang dugo patungo sa ari ng kasing dali at kasing bilis dati. Ang matatag na paninigas ay nakasalalay sa malakas at mabilis na daloy ng dugo. At kapag hindi na lumalawak ng maayos ang mga ugat, naapektuhan ang tigas at tagal ng paninigas. Ikatlo, ang mga nerbiyo sa bahagi ng balakang ay nagiging naipit. Ang matagal na pag-upo, stress, maling tindig, at maging ang peklat mula sa dating pamamaga ay nagdudulot ng unti-unting pagkakasakal sa mga daanan ng sensasyon. Ang resulta, humihinang pakiramdam, mas mahinang pagnanasa at mas mabagal na pagtugon. Ngayon, maaring naisip ninyo, parang wala ng pag-asa, mahihinang kalamnan, matitigas na daluyan, at naipit na nerbiyos. Pero dito ko gustong makinig kayong mabuti. Ang pagiging karaniwan nito ay hindi nangangahulugang ito'y panghabambuhay na. Hindi ito habambuhay na hatol. Ito ay mga senyales ng katawan na humihingi ng tulong, humihingi ng paggalaw, at humihingi ng panunumbalik ng sirkulasyon. At ang nakagugulat na katotohanan ay may isang particular na bahagi sa inyong katawan, tago pero lantad, na kapag namasahe ng tama ay maaring baligtarin ang malaking bahagi ng paghihinang ito. Isa itong bahagi na hindi napapansin ng karamihan, ngunit taglay nito ang susi upang muling buhayin ang sirkulasyon, nerbiyos, at lakas. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung saan mismo matatagpuan ang puntong ito at kung bakit tinawag itong $1,000,000 point. Pangalawa, ang lihim na punto, ang perineum. Ngayong alam na ninyo kung bakit nagbabago ang mga bagay pagkatapos ng edad 50, ibabahagi ko ang isang bagay na bihirang marinig ng mga lalaki kahit sa loob ng klinika. May isang maliit at tagong bahagi sa inyong katawan na may malaking impluwensya sa paninigas, sa kalusugan ng prostate, at maging sa pagkontrol ng pantog. Ang bahaging ito ay tinatawag na perineum at sa tradisyonal na medisina ay kilala rin bilang $1,000,000 point. Matatagpuan ito sa pagitan ng inyong skrotum at puwit, isang lugar na bihirang mapansin hanggang sa malaman kung gaano ito kahalaga. Aaminin ko sa inyo, noong una akong magsimulang mag-practice bilang doktor ilang dekada na ang nakalilipas, hindi ko rin masyadong binigyang pansin ang perineum. Tulad ng maraming doktor na sinanay sa makabagong medisina, nakatuon ako noon sa mga gamot, procedure at operasyon. Ngunit habang pinapakinggan ko ang aking mga pasyente at minamasdan ang tugon ng kanilang katawan, natuklasan ko ang isang makapangyarihang bagay. Ang bahaging ito na madalas hindi napapansin ay parang isang tagong sanggandaan kung saan nagtatagpo ang mahahalagang daanan ng kalusugan ng lalaki. Isipin ninyo, sa ilalim ng maliit na bahaging ito ng balat, dumaraan ang mga pangunahing ugat na nagdadala ng dugo patungo sa are. Ang mga ugat na ito ang nagsisilbing daluyan ng gatong na kailangan para sa isang matatag at matigas na paninigas. Kasama rin dito ang mahahalagang nerbiyos na naghahatid ng mga senyales ng pagnanasa at sarap patungo sa utak. Kung wala ang mga senyas na ito, nagiging mahina ang pakiramdam ng intimidad, parang tugtuging pinapakinggan sa sirang speaker. Dito rin nakakabit ang mismong ugat ng are, at sa ibabaw lamang nito matatagpuan ang prostate, isang organong mahalaga sa kalusugang sexual at sa pag-ihi. Lahat ng mga bahaging ito ay nagtatagpo sa iisang maliit na lugar na halos kasing liit lamang ng palad ng inyong kamay. Kaya kapag bumabagal ang daloy ng dugo, kapag humihina ang pakiramdam ng mga nerbiyos, at kapag naninigas ang mga kalamnan, dito kadalasang nagsisimula ang problema. At ito ang kahanga-hangang bahagi. Sa pamamagitan ng maingat at regular na pagmasahe sa perineum, maaari ninyong maimpluwensyahan ng sabay-sabay ang lahat ng sistemang ito. Para bang nagbibigay kayo ng mensahe sa inyong katawan na gumising, magpakawala, at muling dumaloy. Maraming kalalakihang nagsisimulang magmasahe sa bahaging ito ang nagsasabing para bang nawala ang trapiko sa loob ng kanilang balakang at muling umandar ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit binigyang halaga ng sinaunang medisina ang tinatawag na $1,000,000 point. Nauunawaan nila na ang kalusugan at sigla ay maaring mapalakas sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga rito. Ngayon,
Kinukumpirma na rin ng makabagong agham ang matagal nang nalalaman ng tradisyonal na medisina. Ang pagmamasahe sa perineum ay nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapasigla ng mga nerbiyos, at nagpapaluwag ng tensyon sa pelvic floor. Ngunit ito ang tunay na mahalaga. Ibang usapan ang malaman na mahalaga ang perineum at iba naman ang matutunang hanapin at pasiglahin ito ng tama. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo, hakbang-hakbang, kung paano hahanapin ang bahaging ito at kung paano ito mamasahe ng ligtas at komportable sa sarili ninyong tahanan. Ikatlo, kung paano ito hanapin at imasahe. Ngayong alam ninyo na ang perineum ang tagong sanggandaan kung saan nagtatagpo ang mga ugat, nerbiyos, at maging ang prostate, ang tanong ngayon ay, paano ninyo ito mahahanap? At ano ang dapat gawin kapag natagpuan na ninyo ito? Isipin ninyo na para bang nasa tabi ninyo ako, dinagabayan ang inyong kamay tulad ng ginagawa ko sa libu-libong lalaking natulungan ko noon. Ang perineum ay matatagpuan sa maliit na bahagi ng balat sa pagitan ng inyong scrotum at puwitan, eksaktong nasa gitna. Maaring medyo kakaiba o nakakailang sa una dahil bihirang napapansin ng mga lalaki ang bahaging ito. Pero maniwala kayo, sa kaunting pasensya, malalaman ninyo kapag nahanap ninyo na ito. Kapag dahan-dahan ninyong dinidiinan gamit ang mga daliri, makakaramdam kayo ng bahagyang hukay, malambot ngunit sensitibo, at maaring bahagyang masakit. Ang pagiging sensitibong ito ay hindi masamang senyales. Sa halip, ito ang palatandaan na natagpuan na ninyo ang tamang bahagi. Kapag nahanap na ninyo, simple lang ang teknik. Pagsamahin ang hintuturo at gitnang daliri at gamitin ito para magbigay ng tuloy-tuloy at katamtamang diin. Isipin ninyo kung paano ninyo pipindutin ang isang hinog na kamatis. Sapat na diin para maramdaman ng laman, pero hindi sobra para madurog. Ganyan ang uri ng diin na kailangan ninyo. Mula roon, simulan ang paggawa ng maliliit na paikot na galaw. Pakanan sa loob ng 30 segundo, at pagkatapos ay pakaliwa sa susunod na 30 segundo. Ang 1 minutong gawaing ito ay sapat na upang simulan ang pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagpapaluwag ng tensyon. Mas gusto ng ilang lalaki ang marahang pataas at pababang galaw na parang banayad na pagtalbog sa lugar na iyon. May iba namang mas nakikinabang sa pagdiin ng matatag sa loob ng 5 segundo at pagkatapos ay pagbitaw sa loob ng 5 segundo na lumilikha ng isang ritmikong pump na nagpapasigla sa daloy ng dugo. Mahalagang tandaan na hindi ito tungkol sa matinding pagdiin o pilit na resulta. Ang sobrang diin ay maaring magdulot lamang ng kirot at pagkadismaya. Isipin ito bilang banayad na paghihikayat, isang mensahe sa katawan na muling mag-relax at bumukas. Sa paglipas ng panahon, magiging natural na lamang ang galaw na ito. At mapapansin ninyo kung paano nagsisimulang tumugon ang inyong katawan, mas mainit na pakiramdam, mas maluwag na kalamnan, at minsan pangay banayad na pagtibok habang muling dumadaloy ang sariwang dugo sa mga bahaging dati na pabayaan. Ang ganda ng teknik na ito ay nasa kasimplehan nito. Hindi ninyo kailangan ng espesyal na kagamitan, mamahaling paggamot, o komplikadong gabay. Ang kailangan lang ay ang inyong sariling mga kamay, komportableng posisyon, at 1 minutong atensyon para sa inyong sarili. Sa simula, maaring pakiramdam ninyo'y kakaiba o medyo nakakaasiwa. Pero sa loob lamang ng 1 o 2 linggo, maraming lalaki ang nagsasabi na inaabangan na nila ang tahimik na ritual na ito. Hindi lamang para sa mga pisikal na benepisyo, kundi pati na rin sa pakiramdam ng kontrol na naibibigay nito sa kanila sa kanilang sariling kalusugan. At bagamat maaari ninyong gawin ang pagmamasahe na ito ng tuyo, may paraan para mas maging epektibo at komportable ito, sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga langis. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng eksakto kung aling mga langis ang dapat piliin at kung paano nila ginagawang mas makapangyarihan ang simpleng pagmamasahe na ito bilang pang-araw-araw na gawain. Ika-4, ang mga langis na mas nagpapahusay sa epekto. Bagamat maari naman ninyong gawin ang masahe nang walang anumang inilalagay sa daliri, natuklasan ko sa mahabang taon ng pagtatrabaho, kasama ang mga kalalakihan na ang tamang langis ay hindi lamang nagpapagaan ng pakiramdam, kundi nakapagpapalakas pa ng epekto nito. Ganito ang isipin ninyo. Hindi lang ito para mabawasan ang alitan. Tumutulong din ang langis sa pagbukas ng dagdag na antas ng paggaling, pinapabuti ang sirkulasyon, pinapakalma ang pamamaga,
at pinapalusog ang mga tissue na matagal nang napabayaan. Tandang-tanda ko pa ang isang ginoong nasa edad 70 na dumulog sa akin na may pagdududa sa paraang ito. Sinubukan niya muna itong tuyo sa loob ng isang linggo at inamin niyang parang hindi komportable at hindi ganoon kaepektibo. Nang imungkahi kong gumamit siya ng langis, nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang araw, napansin niya ang mas mainit na pakiramdam, mas maayos na daloy, at mas magaan na pakiramdam sa kabuuan. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking resulta. Kaya, alin ang mga langis na sulit gamitin? Una sa aking listahan ay ang castor oil. Ginamit na ito sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina dahil sa kakayahan nitong tumagos ng malalim sa mga tissue. Naglalaman ito ng ricinoleic acid, isang sangkap na sabay na nagpapakalma ng pamamaga at nagpapasigla ng sirkulasyon. Kapag ipinahid sa perineum, tila mas malalim itong sumisipsip kaysa sa karamihan ng ibang langis. Parang naabot nito ang mga kalamnan at ugat sa ilalim ng balat. Maraming kalalakihan ang nakakaranas ng banayad na pag-init pagkatapos, isang malinaw na palatandaan na gumaganda ang daloy ng dugo. Isa pang napakagandang pagpipilian ay ang coconut oil, lalo na ang virgin coconut oil. Madalas ko itong irekomenda sa mga lalaking may mas sensitibong balat dahil natural itong antibacterial, banayad sa balat at mabilis masipsip nang hindi nagiiwan ng malagkit na pakiramdam. Ang coconut oil ay may mga sangkap din na nakatutulong sa balanse ng hormones at sa pagbawas ng banayad na pamamaga, mga bagay na mahalaga para sa kalusugang sexual. At aminado ako, mas kaaya-aya rin ang amoy nito kaysa sa castor oil, na para sa iba ay masyadong amoy gamot. Para sa mga nagnanais ng mas matapang na opsyon, ang black seed oil ay isa pang kapansin-pansing pagpipilian. May taglay itong thymoquinone, isang sangkap na sa mga pag-aaral ay iniuugnay sa pinabuting daloy ng dugo at suporta sa testosterone. Sa mga tradisyon sa gitnang silangan, matagal na itong kinikilala bilang pampalakas ng sigla ng kalalakihan. Ang tanging downside lang ay maaring mas mahirap itong hanapin at medyo mas mahal, pero para sa iba, sulit ang resulta. At kung gusto ninyo pang pagandahin ang karanasan, maaari kayong maghalo ng mga langis na ito at magdagdag ng ilang patak ng essential oils. Ang peppermint oil ay nakapagpapasigla ng sirkulasyon, ang rosemary ay tumutulong sa pag-activate ng mga nerbiyos, at ang sandalwood ay matagal nang iniuugnay sa kalusugang reproduktibo ng kalalakihan. Tandaan lang, napakalakas ng essential oils, kaya 3 o 4 na patak sa bawat onsa ng carrier oil ay higit pa sa sapat. Ang paggamit ng langis ay ginagawang isang tunay na ritual ng pangangalaga ang simpleng pagmamasahe na ito. Hindi na lang ito tungkol sa pagdiin ng mga daliri sa tissue, kundi tungkol din sa benepisyong hatid ng mga langis na sumusuporta sa proseso. At kapag pinagsama ninyo ang tamang pagmasahe at tamang langis, mas malakas, mas mabilis, at mas pangmatagalan ang maaring maging resulta. Ngayon na alam ninyo kung paano paghusayin ang pagmamasahe gamit ang langis, ang susunod na tanong ay simple. Bakit ba talaga epektibo ang paraang ito? Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang siyensyang nasa likod ng pamamaraang ito at kung ano ang eksaktong nangyayari sa loob ng inyong katawan tuwing dinidiinan ninyo ang bahaging ito. Ikalima, bakit ito epektibo? Ang siyensya. Sa unang pandinig, maaring parang napakasimple para makagawa ng pagbabago ang pagdiin sa isang punto sa loob lang ng 1 minuto bawat araw. Ngunit kapag naunawaan ninyo kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan, magsisimulang maging malinaw ang lahat. Sa loob ng maraming taon, ipinaliwanag ko ito sa mga kalalakihang pumasok sa aking klinika na may pagdududa, at nakita ko ang pagliwanag ng kanilang mga mata nang magtagpo ang siyensya at ang kanilang sariling karanasan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito ng paisa-isa. Una, ang pinakalinaw na epekto ay ang pagbuti ng daloy ng dugo. Kapag naglalagay kayo ng banayad na presyon at galaw sa perineum, para kayong gumagamit ng bomba. Tinutulungan ninyong itulak palabas ang naiipong dugo sa mga tissue at hinihikayat ninyong pumasok ang sariwa at mayaman sa oksihenong dugo. Ang paninigas ay nakasalalay sa daloy na ito ng dugo, at habang mas madalas ninyong pinasisigla ang sirkulasyon, mas nagiging malakas at mas tumutugon ang sistema. Maraming lalaki ang nagsasabi na nakakaramdam sila ng pag-init habang o pagkatapos ng masahe,
palatandaan na muling dumadaloy ang dugo sa mga bahaging datay kulang sa daloy. Ikalawa, ginagising ninyo ang mga nerbiyos na maaring naging mabagal o mahina sa paglipas ng panahon. Ang mga nerbiyos na may kinalaman sa paninigas at sensasyon ay direktang dumaraan sa bahaging ito. Kapag naiipit ang mga ito dahil sa masisikip na kalamnan o maling tindig, humihina ang mga signal na ipinapadala nila. Ang banayad na pagmasahe ay tumutulong upang mabawasan ang pagkakaipit, kaya muling malayang nakararating ang mga senyales. Parang nililinis ninyo ang alikabok sa isang lumang koneksyon ng kuryente. Muling nagiging malinaw at malakas ang signal. Ikatlo, ang masahe na ito ay hindi tuwirang nakatutulong sa kalusugan ng prostate. Matatagpuan ang prostate sa itaas lamang ng perineum at kapag gumanda ang daloy ng dugo sa bahaging iyon, nakikinabang din ang prostate. Ang mas maayos na sirkulasyon ay maaring makatulong sa pagbawas ng pagbabara, sumuporta sa aktibidad ng mga hormone, at magpagaan pa ng ilang sintomas sa pag-ihi na madalas pinoproblema ng maraming lalaki habang tumatanda. May mga lalaking nagsabi sa akin na hindi lamang gumanda ang kanilang paninigas, kundi nabawasan din ng kapansin-pansin ang madalas na paggising sa gabi para umihi. Ikaapat, napapaluwag ninyo ang tensyon sa pelvic floor. Ang mga kalamnan na ito ay madalas nagiging matigas at labis na pagod, katulad ng mga kalamnan sa balikat o likod. Ngunit, dahil nakatago ang mga ito sa loob, hindi napapansin ng karamihan ng kalalakihan ang mahalagang papel nila sa paninigas, orgasm, at kontrol sa pag-ihi. Sa pamamagitan ng pagluwag sa mga masisikip na bahagi, nagiging mas maayos at mas malakas ang paggana ng buong sistemang pelvic. At sa huli, may epekto ito sa nervous system na kadalasang minamaliit ng marami. Ang masahe na ito ay nagpapasigla sa parasympathetic nervous system, ang bahagi ng katawan na responsable sa pagpapahinga, paggaling at pagpapanumbalik. Kapag na-activate ito, bumababa ang stress hormones tulad ng cortisol na nakakaapekto sa kakayahang sexual. Kaya maraming lalaki ang nagsasabing hindi lamang gumanda ang kanilang performance, kundi mas kalmado, mas malinaw ang isip, at mas balanse ang emosyon matapos gawing pang-araw-araw na gawain ng masahe. Ang lahat ng pagbabagong ito ay sabay-sabay na nangyayari. Pagbuti ng dalay ng dugo, pagbuti ng nerve function, suporta sa prostate, pagluwag ng kalamnan, at balanse ng nervous system. Iyan ang dahilan kung bakit napakalaki na nagagawa ng isang napakasimpleng hakbang. Ngunit ang pag-alam na epektibo ito ay kalahati pa lamang ng laban. Ang tunay na tanong ay, kailan ito dapat gawin at gaano kadalas para makamit ang pinakamagandang resulta? Yan mismo ang susunod nating tatalakayin. Ika-6, tamang oras at dalas. Isa sa mga madalas itanong sa akin ng mga lalaki ay, Dok, kailan ang pinakamagandang oras para gawin ang masahe na ito at gaano kadalas dapat itong gawin? Makatarungan ang tanong na yon dahil sa ganitong mga gawain, ang tamang timing at pagiging tuloy-tuloy ang gumagawa ng malaking kaiban. Sa maraming taong pagtulong ko sa mga lalaking nasa edad 60, 70 at maging 80, napansin ko ang isang malinaw na pattern. Kapag tinuring ninyo itong pang-araw-araw na ritual sa halip na paminsan-minsang eksperimento, unti-unti nagtatambak ang mga benepisyo hanggang sa makaramdam kayo ng tunay na pagbabago sa katawan. Magandang gawin ito sa umaga. Sa panahong ito, natural na nasa pinakamataas na antas ang testosterone ng katawan. Kapag ginawa ninyo ang masahe sa perineum pagkagising, parang sinasabayan ninyo ang natural na ritmo ng inyong mga hormone, na tila pinapalakas pa ang signal na ipinapadala na ng katawan. Maraming lalaking gumagawa nito sa umaga ang nagsasabing mas masigla sila buong araw, at ang iba'y napapansing mas tumitigas ang paninigas kahit sa unang linggo pa lang. Gayunpaman, may sarili ring benepisyo ang paggawa nito sa gabi. Ang banayad na 1 minutong masahe bago matulog ay tumutulong sa nervous system na lumipat sa mas kalmadong estado. Binabawasan nito ang stress hormones, pinapakalma ang pelvic floor, at maaaring magpabuti sa kalidad ng paninigas sa gabi at maging sa umaga kinabukasan. Maraming lalaki ang nagsabi sa akin na mas mahimbing ang kanilang tulog at mas maayos ang kanilang pakiramdam matapos isara ang araw sa maikling gawaing ito.
Sa simula, karaniwan kong nirerekomenda na gawin ito kada 2 araw. Sa ganitong paraan, nasasanay ang katawan ng hindi naiirita o nananakit. Pagkalipas ng 1 linggo, karamihan sa mga lalaki ay komportableng makalilipat sa 1 beses kada araw. At para sa mga tunay na nasisiyahan sa benepisyo, ang paggawa nito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, ay maaring magbigay pa ng mas malaking resulta. Ngunit malinaw kong sinasabi, hindi ito tungkol sa lakas o tagal ng masahe. Mas makapangyarihan ang 1 minutong tuloy-tuloy kaysa sa paminsan-minsang mahahabang session. Isipin ninyo ito tulad ng pag-eehersisyo. Hindi kaya magiging fit sa pagpunta sa gym minsan sa 1 linggo at pagod na pagod pagkatapos. Nagiging fit kayo dahil sa tuloy-tuloy na pagpunta at pagbibigay sa katawan ng regular na pampasigla. Mahalaga ring malaman na kung may planong pakikipagtalit, mas mainam na gawin ang masahe 2 hanggang 3 oras bago ito. Sa ganitong paraan, napapainit ninyo ang sistema nang hindi ito nasosobrahan, kaya't mas handa at komportable kayo. Sa paglipas ng panahon, matutuklasan ninyo ang tamang ritmo na babagay sa inyong pamumuhay. Ngunit ang gintang panuntunan ay simple. Mas mahalaga ang pagiging tuloy-tuloy kaysa sa tindi. Ngayong alam na ninyo kung kailan at gaano kadalas ito gagawin, may isa pang mahalagang hakbang, ang pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling maaring humadlang sa inyo na maranasan ang tunay na benepisyo. At yan mismo ang ating tatalakayin ngayon. Ikapito, mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Tuwing tinuturuan ko ang mga lalaki tungkol sa masahe na ito, lagi kong binibigyang diin na hindi lamang mahalaga kung ano ang ginagawa ninyo, kundi pati na rin kung ano ang dapat ninyong iwasan. Maraming lalaki ang masyadong na-excite sa ideya ng pagbabalik ng lakas at agad-agad sumusubok ng hindi tama ang paraan. Kapag hindi nila nakita agad ang resulta o mas masahol pa, nakaramdam sila ng kirot, tuluyan na nilang tinatalikuran ang proseso. Ayokong mangyari yung sa inyo, kaya hayaan ninyong ibahagi ko ang mga pinakakaraniwang pagkakamaling nakita ko sa mahabang taon ng aking pagpapraktis para maiwasan ninyo ang mga ito at manatili kayo sa tamang landas tungo sa tunay na pag-unlad. Ang unang pagkakamali ay ang sobrang pagdiin. Nauunawaan ko ang tukso, marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang kapag mas malakas, mas maganda, at kapag mas todo ang effort, mas mabilis ang resulta. Pero sa ganitong pamamaraan, kabaligtaran ang nangyayari. Ang sobrang diin ay maaring magdulot ng kirot o maging pasak kinabukasan, at ang pananakit na yon ang nagiging dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang ilan na ituloy ito. Tandaan, hindi ito katulad ng deep tissue massage sa likod o balikat. Ang bahaging ito ay masilan at puno ng sensitibong nerbiyos at daluyan ng dugo. Isipin ninyo itong banayad na paggabay, hindi marahas na puwersa. Ang ikalawang pagkakamali ay ang hindi paggamit ng langis. May mga lalaking gustong gawing simple at iniisip na sapat na ang pagdiin gamit ang tuyong daliri. Ngunit ang totoo, higit pa sa pampadulas ang nagagawa ng langis. Pinapangalagaan nito ang balat, pinapabuti ang sirkulasyon, at madalas ay may taglay pang mga therapeutic na katangian. Kapag nilaktawan ninyo ito, para ninyong binitawan ang kalahati ng potensyal na benepisyo. Isa pang pagkakamali ay ang maling posisyon. Kung napipilipit ang braso, sumasakit ang likod, o namamanhid ang kamay habang sinusubok ang abuti ng perineum, malamang ay hindi ninyo ito mapapanatili bilang gawi. Mahalaga ang komportableng posisyon. Nakahigaman kayo ng bahagyang nakabaluktot ang tuhod, nakaupo sa gilid ng upuan, o nakatayo na may isang paa sa patungan, piliin ang posisyong komportable at hindi kayo nai-stress. At marahil ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ay ang pag-ayaw kaagad. May mga lalaking sumusubok nito sa loob ng 3 araw, hindi agad nakakakita ng malaking pagbabago, at agad nagdedesisyong hindi ito epektibo. Para itong pagtatanim ng buto at pag-asang maging puno agad sa katapusan ng linggo. Ang pamamaraang ito ay unti-unting nagbubunga. Sa bawat araw, bumubuti ang daloy ng dugo, lumuluwag ang tensyon, gumigising ang mga nerbiyos, at muling natututo ang katawan na gumana ng mas maayos. Ngunit kailangan ninyo itong bigyan ng oras. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay tutulong upang maging tuloy-tuloy at komportable ang proseso. At yan mismo ang susi sa pangmatagalang pagbabago.
At kapag nagpatuloy kayo, may isang bagay na kahanga-hanga kayong matutuklasan. Ang benepisyo ng simpleng isang minutong gawain na ito ay hindi lang tungkol sa mas matatag na paninigas. Sa katunayan, madalas na lumilitaw ang pagbuti sa mga aspetong hindi ninyo inaasahan. At yan ang susunod nating pag-uusapan. Ikawalo, ang mga hindi inaasahang benepisyo lampas sa paninigas. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimula sa gawaing ito dahil nais nila ng mas malakas at mas maaasahang paninigas. At mahalaga yon. Ngunit ang madalas nilang ikinagugulat at kahit ako ay namamangha pa rin kahit matagal ko na itong inirerekomenda, ay kung gaano karami pang bahagi ng buhay ang unti-unting gumaganda. Sa loob lamang ng isang minutong pagmamasahe sa tagong bahaging ito araw-araw, ang epekto ay lumalawak palampas sa aspetong sexual. May mga lalaking nasa edad 60, 70, at maging 80 na bumabalik sa akin pagkalipas ng ilang linggo na may mga kwentong tila napakaganda para maging totoo. Pero paulit-ulit kong nakikita. Isa sa mga unang napapansin ng marami ay ang pagbuti ng kontrol sa pag-ihi. Ang patak-patak matapos umihi, ang madalas na paggising sa gabi para pumunta sa banyo, mga senyales ng pagtanda na nakakainis, ay madalas na nababawasan ng malaki. Bakit? Dahil sa pagpapaluwag at pagpapalakas ng pelvic floor, binibigyan ninyo ng suporta ang pantog para gumana ng mas maayos. Naalala ko ang isang pasyente kong nasa huling bahagi ng 60s na nagsabing dati siyang gumigising ng 4 na beses sa isang gabi. Na yon, isa na lang o minsan wala na. Masaya rin ang kanyang asawa dahil pareho na silang nakakatulog ng mahimbing. Isa pang hindi inaasahang benepisyo ay ang pag-alis ng talamak na pananakit sa balakang o ibabang bahagi ng likod. Ang mga kalamnan ng pelvic floor ay konektado sa balakang, ibabang bahagi ng gulugod at maging sa core. Kapag masikip at puno ng buhol ang mga kalamnan na ito, hinihila nila ang mga katabing bahagi. Sa pag-alis ng tensyon, nababawasan din ang pilay sa mga lugar na maaring matagal nang sumasakit. Hindi ko malilimutan ang isang lalaking nasa 70s na nagsabing nawala ang matagal na pananakit sa balakang na nararanasan niya sa loob ng 5 taon, 3 linggo lamang matapos maging tuloy-tuloy sa gawain. Nagusat ang kanyang physical therapist, ngunit alam niya mismo ang dahilan, ang araw-araw na masahe na ito. Marami ring lalaki ang nagsasabing mas matatag sila sa paggalaw, mas tumataas ang tibay ng katawan, at mas mabilis ang recovery pagkatapos ng ehersisyo. Ang pelvic floor ay bahagi ng pundasyon ng katawan, at kapag gumagana ito ng tama, mas maayos ang galaw ng buong sistema. Maging ang mental clarity at mood ay maaring gumanda. Bumababa ang stress hormones, gumaganda ang sirkulasyon, at kaakibat nito ang pakiramdam ng gaan, focus at sigla. May mga lalaking nagsasabi pang mas naging kumpiyansa sila sa araw-araw na buhay dahil sa wakas, napapangalagaan na nila ang isang bahaging matagal nilang napabayaan. Ipinapaalala ng mga benepisyong ito na ang masahe na ito ay hindi lang tungkol sa pagpapahusay ng performance sa kama. Tungkol din ito sa pangkalahatang kalusugan, dignidad at kalidad ng buhay. Ngunit ang pag-alam sa mga benepisyo ay kalahati pa lang ng laban. Ang tunay na susi ay gawing bahagi ng pang-araw-araw na gawain ang practice na ito. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano ninyo ito maipapasok sa inyong buhay ng natural, madali at halos imposibleng makalimutan. Ikasiyam, gawing pang-araw-araw na gawi. Ang pinakamalaking hamon sa anumang gawaing pangkalusugan ay hindi ang pagkatuto kung ano ang gagawin, kundi ang pagpapatuloy hanggang sa makita ang tunay na resulta. Nakita ko na ang maraming lalaking naengganya sa simula, susubukan ng ilang araw, tapos mawawala rin. Natatabunan ng abala sa araw-araw. Ang totoo, pinakamainam ang pamamaraang ito hindi bilang mabilisang solusyon, kundi bilang pang-araw-araw na ritual. Isang bagay na kasing natural ng pagsisipilyo o paghuhugas ng muka. At kapag nahanap ninyo ang ritmo, hindi na ito pakiramdam na obligasyon. Nagiging munting regalong ibinibigay ninyo sa sarili araw-araw. Ang unang hakbang ay iugnay ang masahe sa isang bagay na ginagawa na ninyo araw-araw. Maaring pagkatapos maligo sa umaga, bago mag-ahit o bago matulog. Kapag iniugnay ninyo ito sa isang gawain na bahagi na ng inyong araw-araw, nagiging otomatiko na ito.
at hindi na ninyo kailangang umasa sa lakas ng loob o disiplina. May mga lalaking nagsabi sa akin na ang paglalagay lamang ng maliit na bote ng langis sa kanilang bedside table ang naging dahilan kung bakit naging tuloy-tuloy sila. Kapag hindi ninyo ito nakikita, madali itong makalimutan. Pero kapag araw-araw ninyo itong nakikita, halos imposibleng ipagwalang bahala. Ang pagsubaybay sa inyong progreso ay maaari ring maging nakakagulat na nakakamotivate. Inirerekomenda kong magsulat tayo ng simpleng tala araw-araw. Kung ano ang pakiramdam ng inyong enerhiya, paano tumugon ang katawan ninyo, at kung kumusta ang inyong mood. Hindi kailangang mahaba o komplikado. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na tala na ito ay magiging patunay ng inyong pag-unlad. Naalala ko ang isang lalaking nasa edad 70 na nagsimulang mag-rate ng kanyang sigla mula 1 hanggang 10 tuwing umaga. Pagkaraan ng isang buwan, nang balikan niya ang kanyang mga tala, nakita niyang unti-unting tumataas ang mga numero. At yun na ang naging sapat na motibasyon upang magpatuloy. Huwag kayong mahulog sa bitag ng pagiging perpekto. Hindi ninyo kailangang gawin ang masahe sa eksaktong oras araw-araw upang maging epektibo. Kapag nakaligtaan ninyo ang isang araw, huwag ninyong piliting bumawi sa pamamagitan ng pagdoble sa susunod na araw. Ipagpatuloy lang kung saan kayo huminto. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon, hindi ang pagsunod sa mahigpit na schedule. Kahit 3 o 4 na beses sa isang linggo ay maaring magbigay ng malaking pagbabago, bagamat ang araw-araw na paggawa nito ang pinakamainam. Ang layunin dito ay ituring ang masahe na ito bilang preventive maintenance, hindi lamang bilang lunas sa mga problemang naroroon na. Kahit pa nasisiyahan kayo sa inyong performance na yon, ang ganitong gawain ay nakatutulong upang mapanatili ang lakas, sigla, at potensya habang tumatanda. Mas madaling panatilihin ang kalusugan kaysa ibalik ito kapag nawala na. Kapag nagdesisyon kayong gawing bahagi ng inyong buhay ang gawaing ito, namumuhunan kayo sa inyong sarili. Isang pamumuhunang nagbabalik sa anyo ng kumpiyansa, lakas, at magandang kalidad ng buhay. At kapag naisama na ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na gawain, may agang hakbang, ang pag-unawa sa mas malaking larawan. Kung paano ang 1 minutong ito bawat araw ay maaring magbago ng paraan ng inyong pagtanda, at kung bakit may kabayaran ang pagwawalang bahala rito. Yan ang ating tatalakayin sa huling bahagi. Ika-10. Ang desisyon ay nasa inyo. Sabi ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang simpleng pagpili. Tatanggapin ba ninyo ang paghina bilang normal na bahagi ng pagtanda o kikilos kayo upang manatiling malakas, masigla at buhay ang inyong katawan? Sa loob ng maraming taon, nakausap ko ang napakaraming lalaki sa aking klinika. Ang ilan ay nasa 60s, ang iba'y nasa 70s at 80s. Napakiramdam ay nawawalan na ng pag-asa dahil hindi na sapat ang epekto ng mga gamot. Iniisip nilang tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon.